So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong si Dado Clemente. Oo, isang retired na sundalong kanin. Oo, sundalong hilaw. 'Di ba? Patago-tago. O, ewan ko kung nagtatago yan ngayon kasi sa aking pagkakaalam, sabi ng aking mga kaibigan, may kaso daw po ito mga minamahal na adultery. Hindi, concubinage, di umano. I don't know kung totoo yung kaso niya na yan. Nagtatago daw po tong animal na to. So ngayon, bumuboses na naman ngayon, nagtatapang-tapangan. Inang hayop na to. Asikasuhin mo yung kaso mo ha. Tanda-tanda mo na, ang taas pa din ng ano mo, ng amats mo sa sarili mo. Ito ata yung bangag eh. Ito ata yung nag-a-addict eh. Di umano. 'Di ba? So ngayon, ang ginawa niya, minura niya si PBBM. Dahil nga po sa kumakalat nung isang araw na impeachment, 'di ba? Nagsalita itong si Dado Clemente, itong tanginang sundalong hilaw na to. Na siya na mismo yung nagsabi na sila daw po ng mga AFP ang kikitil sa buhay ng ating presidente. So hindi na dapat natin tong ipagpaliban. Dapat ipa-viral natin to mga minamahal sa pamamagitan ng pag-like at pag-share. Ikalat natin to. Hindi pwede itong ginawa nitong kupal na animal na to. Oo, hindi to pwede. Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo to mga minamahal. Kayo na po ang humusga. Kasi pasok din to sa inciting to rebellion and sedition eh. Nanghihikayat siya ng kapwa niya retired military officer na mag-aklas sa ating gobyerno at kitilin ang buhay ng presidente. Tama ba to? Kaya dapat makasuhan ito. Yung teacher niya eh, nag-post lang, 'di ba? Yung about sa 50 million na pabuya kung sino man ang makakapagpaganon kay former President Duterte, even though na yung teacher na yon ay walang capacity, walang private army. 'Di ba? Nang dahil lang yun sa galit niya dahil pinaalis ni Digong ang ABS-CBN na mayroon pong 11,000 workers. Nagalit yung teacher na yon. Dahil nga ang daming mamamayang Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa kanilang kagaguhan, kanilang kahayupan. So ngayon, ang nangyari mga minamahal, itong si Dado, nagsalita na gusto daw ganunin nila ang ating presidente. So, dapat makasuhan tong hilaw na sundalo na to na may kasong adultery, concubinage. Nangangaliwa eh. Matanda na pero mataas pa din yung ipot nitong maglibog. Oh, pakinggan nyo ha. Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Narinig ninyo? Rinig ninyo? Ulitin nyo ha. Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Rinig ninyo? Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat. Galing mismo yan sa isang bibig ng former military official. Kaya dapat makasuhan to ng inciting to sedition at rebellion. 'Di ba? Nanghihikayat tapos gusto nilang gawin na may mga kasamang armas. 'Di ba? Rebellion to or sedition eh. Sa presidente. Tanginan nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Yung taong bayan tanga kasi binoto si Sara. Wala naman yan si Sara Duterte kung wala yung mamamayang Pilipino na nabudol. Pasalamat nga lang itong si Sara, inendorso siya ni PBBM. Dahil kung hindi siya inendorso ni PBBM, hindi yan mananalo. Yan yung totoo dyan. Kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. They do not know their power. Nandun na nga sila sa EDSA. Nagpi-people power na nga yung mga 800 katao doon. Diba? They do not know the power daw. Nandun na sila sa EDSA. Ano yun? All power. Tanginan nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, pero alam nyo, dapat noon pa. AFP,
Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to, last call. No? At Last call na daw. Mga minamahal, rinig nyo, last call na daw. Marbil, last call na to, last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan, Last call na daw. Last call na daw yun. After ng last call niya na yun, dapat daw po mga minamahal, magsama-sama na daw sila at mag-aklas, maghimutok sa gobyerno. Hindi dapat natin pinapalagpas to. Hindi na dapat natin hinahayaan yung ganitong klaseng kawalang hiyaan, yung napaka-unethical and unprofessional coming from the former military officer ng bansang Pilipinas na magsalita ng ganito, threat sa ating presidente. Pag hindi daw po kumilos, sila daw po ang gaganon sa ating presidente. Tama ba yan? Di ba mga minamahal, imagine nyo imagine nyo, yung teacher, post lang yun eh. Hindi naman yun verbal. Pwedeng sabihin ng teacher na hindi naman galing sa kanya yung post niya, na-hack yung account niya. Pwedeng ganun, di ba? Pwedeng sabihin yun ng ganun ng teacher. Pero anong ginawa? Hinuli. Hinuli, oo. Alam naman nila yung pamilya nun is wala naman talagang kakayahan na makapag-produce ng 50 million. Pero hinuli yung teacher na yon. Tapos ito, pati si Sarah, hahayaan lang natin? Hindi to pwede mga minamahal. Ilaban natin to. So paano? Paano mabibigyan ng leksyon itong kupal na may kasong adultery na to? Ewan ko, yan lang yung nakinig ko eh. I don't know, I'm not sure about that. Pero wala namang usok kung walang apoy kung walang usok. Walang usok kung walang apoy. 'Di ba? So meaning baka totoo nga na may kaso tong adultery ay concubinage. Kasi mahilig daw tong mga liwa, lumalapang ng mga kipay ng mga bata. Di umano. 'Di ba? Nagtahan daw tong si Clemente ng ng babae, nahuli daw na di umano ng kanyang asawa. Hindi ko kino-confirm 'yan, pero yan po yung na-receive kong balita. Dapat asikasuhin mo yung kaso mo Asikasuhin mo yung kaso mo, matandang hukluban ka. Paras lang kayo ni Digong, mahilig sa puday. 'Di ba? Nakakaano tong mga hayop na to? Asikasuhin mo yung kaso mo bago ka magsalita ng ganito ganyan sa ating gobyerno. Kala mo kung sino kang malinis. Kaya dapat i-share natin itong mga minamahal para mahuli itong taong to na hindi tama ang kanyang mga pinagsasabi at hindi na to pamarisan pa. Huwag natin i-tolerate yung mga ganitong klaseng salita ng mga former military official. Yan yung advice ko sa inyo. So yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.